Good morning! Today is Friday again. Pamaaraw. Masarap magmotor. Papunta tayo sa gym. It's 8 a.m. in the morning. Again and again. So currently nagkakat tayo. It's our week 17 in cutting, and nag-start tayo first 1 month with the slight calorie deficit lang, around 300, then gradually decreasing it, no? So ngayon nasa 16 to 1800 calories tayo, week 17. So share ko lang sa inyo kung ano na yung pakiramdam ko. So before ako nag-start ng cutting natin, no, January, second week of January 2026, 24 kilograms tayo that time, no? So ngayon at week 17, 82ish na lang tayo, and consistent yung baba ng timbangan weekly. I guess it's 0.5 to 0.7 kilogram per week of fat yun na. Hindi tubig, hindi glycogen, pure fat. Okay, so yung nagka-cutting tayo, start tayo, no? So okay yung energy natin, yung approach natin sakto lang, hindi ganun kabigat. Bili lang muna ako ng saging kasi hindi pa tayo nag-breakfast. Wala tayo saging dito. So ayun, balik tayo. So nagka-cutting tayo week 17, at pa yung pakiramdam na nasa deep cut na tayo. Ayun, medyo tumatagal na yung recovery natin. So nag-workout tayo 3 times a week. Actually 2 to 3 times. So pero kadalasan 3 times. Yung per muscle group, ang split natin ay 2 times a week natin ay hit. So ngayon medyo tumatagal yung recovery natin. Tapos yung gutom, tamang gutom na tayo lagi. Kaya I think tatapusin natin yung cut natin sa week 20. So ngayon kasi Friday, week 80 na tayo. So last 16 days na lang ng cut, and then papahinga tayo. So natin yan papahinga tayo ng 3 to 4 weeks. Tapos balik ulit ng 12 weeks lang usually, kaso ngayon medyo ginanahan tayo kasi magsa-summer. So tumagal yung cut natin. Pero yung 17 weeks, hindi yan tuloy-tuloy na naka-deficit ka. So meron tayo dyan mga ilang weeks na diet break. Pero yun nga, kasama siya sa program natin ng cutting. So ayun, galing tayo talaga sa 135 kilo. Kaso last year na hinto yung cut natin nung August kasi nag-focus ako sa wedding namin ng asawa ko last December. So ngayon ito, ayan, nagbalik tayo nung January lang, and okay naman. So nag-summer, and then actually hindi ko alam kung wala naman tayong pinaghahandaan talaga. Gusto lang natin makisabay din dun sa trend na, alam mo yon, summer shred. So pero worth it naman, worth it, sobrang worth it kasi iba na sa pakiramdam, magaan na yung pakiramdam ko. Pero syempre ngayon nasa deep cut tayo, hindi totally ganun kaganda sa pakiramdam. To be honest, nakakapagod siya eh. So lalo at tuloy-tuloy tayo at hindi tayo nag-break ng a month. Ang break lang natin ay parang 1 week. So tapos nag-incorporate lang tayo ng ilang araw sa refeed. Ayun. And ngayon medyo lutang
Pero ayan, nagbagising yung diwa ko. Etong week na to, before, pag nag-start tayong cut, yung approach natin, nang laki kagad ng deficit. Pero itong approach na ginawa natin, no, so slight calorie deficit lang, tumagal tayo ng 17 weeks, na-sustain natin. Before, 3 weeks pa lang pumipitik na yung anxiety ko. So disclaimer lang, meron akong anxiety disorder and generalized panic attack disorder. Pero dahil sa exposure therapy, nawala na lahat yun. So I mean, hindi siya nawala totally, pero yung nervous system ko is nag-desensitize na. But yung thinking pattern is nandun pa rin. So yun yung binabago ko ngayon, mga micro habits na thinking na negative thinking, like may mangyayaring masama sa'yo, or yan. Ang number one trigger niyan ay yung diet, yung gutom. So kahit gaano kalinis yung kain mo, basta nag-require yung katawan mo ng calories, so kulang yung calories mo, kahit nutrition dense pa yung kinain mo, useless yan, lalo kung naka-deficit ka, kasi kulang so hindi niya kayang i-fill in yung nutrition. So doon ako, yun yung pangit sa pakiramdam para sa akin, pumipitik yung anxiety ko doon. Unlike dito sa ginawa nating approach, medyo mild lang yung deficit, okay naman. So tumagal tayo ng 17 weeks ngayon. Napapagod na yung body natin, and nare-recognize na ng brain ko na napapagod ako. Pero somehow gusto niyang bumalik sa old thinking niya na we are in danger, na-alert niya ako yun. Pero dahil nag-desensitize yung nervous system natin, na hindi siya ganun ka-strong. Alam kung mag-i-spike pa to, pero manageable pa. So ayun, 16 days na lang. So kakain na tayo ng maintenance. I guess 3 to 4 weeks pahinga. So sa lifts, ganun pa rin, no. Tingnan natin kung anong kalabasan. Pero yung kinalabasan ko ay from 94 kg since week 1, ngayon ay 82ish. So ang goal ko kasi talaga ay 78 kilo, no. Hindi ko pa siya nare-reach, pero option A ko sana, ang plan A ko talaga ay i-reach na siya dito sa cycle na 5 months of cutting. Kaso hindi ko siya hindi ko siya makukuha. So ang gagawin ko, kasi pagod na ako, ayoko nang pilitin din. Alam ko yung limitation ng katawan ko, and ngayon ayun, pipilitin ko lang na siguro 81 at least, or 80 point something. Pwede na maintenance. Calorie maintenance ko actually nasa 29232 depende sa activity. Pag ginanahan ako, so nasa 32 yan, pero 29 in between nandyan yung calorie maintenance ko. So ibig sabihin, pag nasa calorie maintenance ako, pag kumain ako ng 2,900 calories, magigain ako ng add sa scale. But it is glycogen only, hindi yan fat gain. So pag nag-gain ako ng glycogen, it means mas malakas ako sa gym, and mas madami akong energy throughout the day. So good thing yan. So siguro pag na-end ako ng cut na 81 kilo, and then bumalik ako sa nag-maintenance ako for 4 weeks, magiging 83-ish kilogram ako. So maintain lang doon, kasi 2 kilogram sure ball yan, water, glycogen yan magre-refill yan so mga ganon, 83 to 84, 85, okay lang yan. And then pagka nag-rebalance na ulit yung hormones natin, and then yung motivation natin, babalik tayo sa cut in 3 to 4 weeks. So kukunin ko ulit siya ng gradual, small deficit lang. So mas okay yun kasi mas mape-preserve mo yung muscle mass mo, unlike dun sa
fresh tayo tapos sabay biglang baba ulit kagad nung calories 1800. Medyo nandun ka pa lang sa 2 to 4 weeks ng cut mo, ano ka na eh, drain ka na eh. Hindi tulad dito sa approach na ginagawa natin na unti-unting nagbabawas ng calories. So, umabot tayo ng 17 weeks. Kung malaki yung deficit mo kagad, hindi ka aabot ng 17 weeks sa cut. Mababurn out at mababurn out ka. Yung activity na ginagawa mo, so may mga activity ka na ginagawa na hindi mo alam na nag-trigger ng hunger hormones mo. So mag-e-end up ka, ikakainin mo lang siya pabalik. So ganun yun eh. Kaya ngayon wala, I'm feeling flat the whole week. Tamad, pero hindi pwede maging tamad eh, kasi madami tayong responsibility and madami tayong ginagawa sa bahay and sa trabaho. So yung iba kasi may option sila eh, na like yung mga fitness influencer, may option sila to rest, no, and to move, alam mo na sapat lang, galaw sapat lang. So ayun, malapit na tayo sa gym. So mag-gym tayo today, Friday. So ito yung workouts natin, chest, shoulder, tricep, and core workout. So pag Monday whole body tayo, Wednesday is legs and back and bicep and core. So yung ibang parts ay 3 to 2 weeks, 2 to 3 times a week natin siya na-hit. So ngayon, take lang tayo ng whey protein. I-trinay ako yung whey protein ba yun? Okay naman yung lasa niya, lasang Milo. So wala naman akong pakialam kung mataas yung sugar, pero binasa ko wala siyang sugar. So yan kasi yung dating controversy dan, na fake daw. So okay naman, lasang Milo. And then kumain lang tayong banana, dalawa. Tapos bibili na lang tayo ng Americano for pre-workout sa taas. And nagsusalt tayo, no, Himalayan salt before workout. So ang tinitake natin na pre-workout meal ay, ang pagkain ay high in potassium and high in sodium. Yan yung kailangan natin sa katawan eh, pagka nag-workout tayo. And syempre creatine, importante rin yan eh. So si Kuya sisingit to. Pagka ganito, sisingit ka, parang mo siningitan yung taong nakapila eh. So, dito tayo sa gym natin na Brown House Fitness in Tambo, Lipa City. So, yung parking. Alam mo kanina pagising ko, halos ayaw ko nang gumalaw eh. Pero ito dahil nagbablog tayo, nakagalaw na rin, medyo okay na. Bukas ulit.